Damon's POV. Hirap na hirap man ay pinilit ko pa rin pumasok sa opisina. Ilang buwan ko rin tong napabayaan kaya ngayon susubukan kong makabawi. Kung ikukulong kong sarili ko sa alaala ni Amanda ay tsak yun ang ikakalugmok ko. Baka sunod na mawala sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko at ayaw ko namang mangyari yun. Bigo na nga ang puso ko, hahayaan ko rin bang malugmok ang mga negosyo ko? The heck no! Nakatuon ngayon ang mga mata ko sa mahalagang dokumentong binabasa ko nang biglang nagbukas ang pintuan nitong opisina ko. Nakuha ang aking atensyon nang iniluwa doon ng seryosong mukha ni Lourdes. Kapag ganito kasi ang ekspresyon ng mukha niya, ay may isang mahalagang bagay siyang sasabihin o ibabalita. Mr. Helgon, may isang babaeng nangungulit sa labas at gustong pumasok dito. Pahayag nitong kinakunot ng noo ko. Lourdes, is not new so alam mo nang gagawin. Baritonong tugon ko. Ilang babae na bang nagtangkang pumasok nitong building para makausap lang ako? Well, hindi ko na mabilang kaya nakakasawa na marinig ang ganitong klaseng eksena. But sir, kilala niyo siya. Siya yung babaeng inayusan namin ni Tim sa bahay mo. Pero ang pinagtaka ko lang ay kung bakit nung nakita niya ako'y para bang hindi niya ako kilala. I mean, she looked like Amanda but she's acting different. Naguguluhang salaysay ni Lourdes na ikinugulat ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Alam ko ngang magkakilala sila ni Amanda dahil siyang nautusan ko noong ayusan ang babaeng yun sa engagement party ni Sora at Liro. Ngunit hanggang doon lang ang alam ni Lourdes. But Amanda is gone now. Kaya kilala ko na kaagad ang babaeng tinutukoy niya. Let her in. Mariing utos ko ngayon. Puno ng kuryosidad sa kung anong kailangan ng babaeng si Amelia at bakit sinadya pa akong puntahan dito. Masusunod Mr. Helgon. Mabilis na sagot ni Lourdes at agad na lumabas. Natigil ako sa ginagawa at napatayo sa kinupuang swivel chair habang nakahawak sa aking sentido. Nakatuon lang ang aking mga mata sa pintuan, naghihintay sa pagpasok ng higad na yun. Maya-maya pa'y bumukas na nga ito. Formal siyang hinatid ni Lourdes sa loob bago lumisan ng aking sekretarya. Agad na nagkasalubong ang aming mga mata. Seryoso't matalim ko siyang tiningnan. What are you doing here? Anong kailangan mo? Walang patumpik-tumpik na tanong ko, but she smiled sarcastically habang papalapit sa kinatatayuan ko, ngiting ng aasar. Relax! Ganyan mo ba ako i-welcome after what happened last time? Umigting ang pangako sa sinabi niya. Sobrang kapal talaga ng babaeng to. What are you saying? Are you out of your mind? Inis na tanong ko. Of course not. Bakit hindi mo ba naalala kung paano mo ako niyakap ng gabing yon? I guess you're not really drunk that night. Panginis niya pa while smiling widely. Uminit lalong ulo ko. Nagkamali lang ako. And perhaps malabong maging ikaw yun. You're a disgusting whore. Hindi ko pa nakakalimutan ng atraso mo sa akin kaya ngayon pa lang. Umalis ka na hanggat nakakapagtimpi pa ako. Mariin at galit na tugon ko. Kita ang pagbabago bigla ng timpla ng mukha niya. She looks pissed. Whatever, Mr. Helgon. Anyway, I am here para itanong sa yung tungkol sa kambal ko. So where can I find her? Kumunot ang noo ko sa sunod niyang sinabi. Why are you asking? Mukha ba akong hanapan ng tao? Sarkastikong sagot ko. Naalala ko nung unang tagpo namin, she told me that she's not interested to know about Amanda. And then now, hahanapin niya sa akin? She's pathetic. Fine! Sabihin mo lang sa kanyang nasa ospital ang nanay namin and I need her help financially. May konsensya ka naman siguro, hindi ba? Inis na sambit nito at tuloy-tuloy na lumbas sa opisina ko. Naiwan ako napailing. Antindi naman ang tama ng babaeng to. Hinahanap niya lang ngayon kasi kailangan niya ng tulong financially. Shit, sana siya na lang ang nalunod at nawala dahil sa bulok niyang ugali. Sa puko ang aking noy muli akong umupo sa swivel chair ko. Kahit siguro buhay ngayon si Amanda, ay hindi ko rin sasabihin sa kanya. Magdusang pamilyang umabandona sa kanya, lalo ng Amelyang yon na walang kasing kapalang mukha. Nalungkot na naman akong maalala siya. Mukhang hindi ko naman matatapos ang trabaho ngayon dito. Buisit. Amanda's POV. Hindi ako makagalaw. Para akong mabibingi sa tunog ng puso kong nagwawala ng labis sa samot-saring emosyong nararamdaman ko. Anak, buti na lang talaga't nasa maayos ka na kalagayan ka. Akala ko hindi na kita makikita nang sabihin ng kaibigan mo si Kendra na matagal ka na raw nawawala. Na kahit sila'y walang idea kung nasaan ka.
Muling sambit ni Miss Anita habang patuloy pa rin sa paghagulhol. Hindi ko na napigilan ang pagpatak na mala ulang luha sa aking mga mata. Sobrang gulo ng isip ko. Sobrang dami kong katanungan ngunit ni isa'y wala akong maisatinig. At parang may sariling isip ang mga kamay ko at basta na lamang itong yumakap kay Miss Anita pabalik. Wala pa masyang mahabang paliwanag ay hindi ko alam kung bakit nararamdaman na ng puso ko na totoong sinasabi niya na siya nga ang tunay kong ina. Kaya marahil kahit pagkabasa ko pa lang sa pangalan niya ay sobrang ng galak at kuryosidad na nararamdaman ko. Kaya pala gustong-gusto ko siyang makita dahil yun na atang tinatawag nilang lukso ng dugo. Ilang minuto din kaming nag-iyakan nang magkayakap hanggang sa humiwalay sa isa't isa para mag-usap ng maayos. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil sa sobrang pagkagulantang, ngunit ramdam kong batid niyang maraming katanungan sa aking mga mata kaya siyang kusang nagkwento kahit wala akong tinatanong. Kung nagtataka ka kung paano namin nalaman ang kinaroroonan ni Marta ay dahil yung sa aksidenteng nangyari sa kanya na naging dahilan para mapanood ko siya sa telebisyon. Naalala ko noon, nakasama siya ni Betty na nagpunta sa mansyon kaya nagbaka sakali ako may alam siya sa kinaroroonan niyo ng kakambal mo. Si Betty, yun yung yaya niyo ng kakambal mo, ang walang pusong kumidnap sa inyo. Paunang pahayag ni Miss Anita na ikinagulantang ko palalo. Tahimik lang ako nakikinig habang nagwawalang puso ko sa realidad na ito. Nagkaroon si Betty ng relasyon sa daddy niyo. Nung ipinanganak ko na kayo, nagdesisyon si Arturo na magsimula kami muli kaya pinatawad ko siya dahil gusto ko na maging buo ulit ang pamilya natin. Kaya ganun na lamang ang galit ni Betty sa akin. Matapos mawala ang daddy niyo dahil sa isang aksidente, sunod niya kayong nilayo sa akin kaya mas lalo lang nawasak ang dapat sana'y masayang pamilya natin. Sa sunod niyang salaysay nakaawang na ako. Hindi ako makapaniwala na para bang ang kwentong ito'y narinig at napanood ko na noon sa mga teleserye sa telebisyon. Hindi ko aakalaing nangyayari din pala sa totoong buhay at sa buhay pa ng tunay kong mga magulang. Sobrang pinagpapasalamat ko nung nagpunta ako kay Marta at nakumpirma kong nasa kanya ka nga dahil na rin sa mga naikwento ng mga malalapit na kaibigan niyo. Walang paglagyan sa tawa ang puso ko anak nang malaman kong buhay ka. Marahil maging ang kakambal mo rin. Noong nagpunta ako sa burol ni Marta, naikwento sa akin ng nanay ng kaibigan mo si Kendra na nasabi nga ni Marta na anak ka raw ng kamag-anak niya. Marahil maging si Marta ay walang alam. Paniguradong gumawa lang ng kwentong sinungaling na si Betty na yun. Mahabang salaysay pa ni Miss Anita. Tahimik na umaagos ang aking mga luha. Alam kong inosente si siyang Marta dahil napakabuti niyang babae. Kung alam niya lang na hindi ako totoong anak ng kamag-anak niyang Betty palang pangalan, tsak na hindi niya kukonsintihin ang babaeng yun. Baka matagal na niya akong naibalik sa tunay kong mga magulang. Lumapit si Miss Anita at marahang pinisil ang aking mga kamay na nakapatong sa mesa. Buti na lang, sinunod pa rin ni Marta ang pangalang nakasulat sa kwintas mo noong baby ka pa anak. Ngayon nakita na kita, magpapatuloy ako sa paghahanap sa kakambal mo. At nang mabuo na tayo na siyang pinakahiling ko sa buhay ko. Buong puso kong initian si Miss Anita kahit puno ng luha ang aking mga mata. Alam kong napakadali na lang mangyari noon dahil tsak na matutulungan kami ni Zeus. Naalala ko mga naikwento niya noon na nakita niyang babaeng yun sa airport tapos siya pa ang naghanap ng paraan para makausap yun ng hinayupak. Sana mapatawad mo ko kung matagal kitang nahanap. Hindi ko man maibabalik ang mahabang panahon na hindi tayo magkasama. Nangangako akong babawi ako sa iyo. Emosyonal at puno ng pagmamahal na pahayag pa niya. Marami pa siyang naikwento habang kumakain na kami ngayon. Hindi ko halos malunok ang pagkain dahil yung focus ko'y nasa kanya lang. Pinapakinggan ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. At nang matuon ang tanong sa akin tungkol sa naging buhay ko kasama si Chang Marta, ay matapat kong sinabi sa kanyang lahat na lumaki ako sa payak na pamumuhay. Ngunit masaya naman at kontento kahit pa man inaapakan at nilalait ng ibang mga tao. I am so proud of you anak. You are a fighter. Sayang na wala si Marta nang hindi man lang ako nakakapagpasalamat at nakabawi sa lahat ng sakripisyo niya para sa iyo. Alam kong napalaki ka niyang mabuting bata anak. Sana yung kakambal mong nasa mabuting kamay din. Bahagya ako natigilan sa huling pangungusap ni Miss Anita. Kung naging kabit nga si Amelia, malamang may pinagdadaanan yun sa pamilyang nakagisnan niya.
Nararamdaman ko may malalim na dahilan kung bakit yun nagawa ng kakambal ko. Tapos ngayon, magkakaapo na ako. Masaya akong malaman na nakatagpo ka ng mabuting lalaking magmamahal sa iyo, anak. Masayang sabit pa niya at tinuon ang mga mata kay Zeus na ngayon matyagang naghihintay sa labas ng VIP table. Tinted glass kasi ang pader nito kaya kitang-kitang mga tao sa labas. Bigla naman akong naubo kaya dali-dali akong uminom ng tubig. Talagang napagkamalan pa niyang si Zeus ang ama nitong pinagbubuntis ko. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Miss Anita nang mapansin ang reaksyon ko. Marahan lang akong tumango. Huminga muna ako ng malalim bago lakas loob na nagtapat sa kanya. Hindi po siyang ama ng baby ko, Miss Anita. Kaibigan ko lang po siya. Tipid na paliwanag ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ikakwento sa kanya ang mga nangyari gayong napakasakit alalahanin ng mga bangungot na naranasan ko sa kamay ng hinayupak na damo na yun. Kita kong paglungkot bigla ng mukha niya. I'm sorry, anak. Napagkamalan ko pang kaibigan mo. And please, pwede bang tawagin mo akong mami? O kahit nanay? O mama? Kung saan ka mas komportable, anak? Nagsusumamong pakiusap niya, kaya nakaramdam ako ng kaunting guilt dahil kanina ko pa siya tinatawag na Miss Anita sa isipan ko. Pasensya na po. Paghingi ko ng paumanhin kaya gumuhit ang mapait ng ngiti sa kanyang labi. I understand, anak. Alam ko nakakabigla't nakakapanibago ngunit ito ang realidad. Kaya sana matanggap mo ko ng buong puso. Marahan akong tumango. Sino ba naman kasing hindi magigimbal? Kaharap kong isang mayaman at sopistikadang ginang na siyang tunay ko palang ina. Kung titignan ng pisikal niyang itsura ay magkahawig nga talaga kami. Magkaparehas kami ng hugis ng muka at matangos na ilong. At yung balat ko, hindi man kasing kinis na sa kanya, ay muputi din naman ako. Masyadong pasabog ang revelasyong ito. Hirap na hirap pa rin akong ipasok ito sa lahat ng kukote ko. Para akong nananaginip. Ngunit sa kaloob-looban ko, sobrang saya ko. So ano nangyari sa'yo sa mga panahong nawala ka? Saan ka nga pala nakatira ngayon? Nasaan ang partner mo at bakit ang kaibigan mo pa ang sumama sa'yo? Sunod-sunod na tanong pa niya kaya kahit napakahirap ay wala akong nagawa kung hindi ang ikwento sa kanyang lahat-lahat ng naranasan ko sa kamay ng isang hayop na si Damon Lucifelgon. Kasama na rin ang pagkakadawit ng kakambal kong si Amelia. Walang tigil sa pag-agos sa mga luha ni Miss Anita habang pinapakinggan ng kwento ko. Bakas ang labis na awa, lungkot at pag-aalala sa kanyang muka. Hindi makapaniwala sa labis na pait at tinagpis na sinapit ko. At ang sagot niya ay mas lalong nagbigay sa akin ng pag-asa tungkol sa tahimik at payapang buhay na nais ko kasama ang magiging anak ko. Dadalhin kita sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Aasikasuhin ko kaagad ng lahat ng mga papeles na kailangan mo, anak. Ilalayo't poprotektahan ko kayo ng apo ko sa halimaw na Damon Lucifelgon na yan. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Pangako, anak. Pangako. Napag-usapan din namin ni Miss Anita na sa Bulacan na muna ako uuwi sa ancestral house ni Zeus dahil mas safe ako doon kumpara dito sa syudad na Maynila. Naintindihan naman niya at nangakong bibisitahin niya na lang ako palagi hanggat hindi pa niya naasikaso mga papel na kakailanganin para madala niya ako sa ibang bansa. Sinabi na rin namin kay Zeus ang lahat at nangako siyang tutulong para makita at makausap ni Miss Anita ang kakambal kong si Amelia. Napagkasunduan din kasi namin na siya lang naman munang haharap at kakausap kay Amelia dahil sa kalagayan ko. Isa pa'y nagkakilala na si Amelia at ang hayop na damo na yon kaya dapat lang na magdoble ingat ako sa pakipagkita sa kakambal ko kahit ang totoo'y gustong-gusto ko na siyang makilala. Pagdating namin kanina ay naikwento ko rin kay Manang Teofila. Ang lahat at maging siya ay gulat na gulat din. Kahit naman ata sini talagang magugulantang. Lalo na realidad ng kagaya kong laki sa hirap ng buhay ay isa palang anak mayaman. Kasalukuyan na ako nakahiga sa kama ngayon, ngunit tayo pa rin akong dalawin ng antok dahil sa mga nangyari. Habang si Manang Teofila ay mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Tiningnan kong oras sa nakasabit na wall clock. 10:00 na pala ng gabi. Bumangon ako't nagpa siyang magtimpla na lang ng gatas. Kahit papaano kasi ay nakakatulong ito sa pagtulog ko. Nasa kusina ako nang mapansin kong pagbukas ng pintuan sa main door. Kaya nang matapos sa pagtimplay doon na kaagad ako dumiretso. Nakita ko si Zeus na nakaupo sa mahabang bench na parabang kagaya ko'y nahihirapan ding makatulog.
Tumikim ako bago siya nilapitan kaya naagaw ko maatensyon niya at napalingon sa gawi ko. Amanda, sambit niya sa pangalan ko kaya nakangiti akong tumabi sa kanya. Bakit gising ka pa? Parang kailalim ata ng iniisip mo ah. Turan ko. Pansin ko pang hawak niya ang lata ng beer. Ayaw kong dalawin na antok eh. Ikaw, why are you still awake? Tanong niya sa akin pabalik habang ang mga matay nakatutok na ngayon sa mga bituin sa langit. Hindi rin ako makatulog. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol sa pagkatao ko, Zeus. Pagbabahagi ko sa kanya dahilan para matuon ang mga mata niya sa akin. Narinig kong malalim niyang buntong hininga bago sumagot. Ako rin, Amanda. Ang dami mo pang naranasang hirap. Yun pala, anak, mayaman ka. Bilib talaga ako sa tatag mo. Salamat, pero nakaya ko lang naman lahat dahil sa tulong ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Si Chang Marta, si Kendra at Nanay Saleng. Si Manang Teofil at syempre lalo ka na. Kung wala ka, siguro matagal na rin akong nawala. Kung hindi dahil sa napakalaking tulong at sakripisyong ginawa mo, wala kami ngayon na magiging anak ko dito. Mahabang pahayag ko't hindi ko napigilang maging emosyonal. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako makakabayad kay Jesus sa lahat. Kulang na kulang ang pagsilbihan ko siya. Kapalit sa pangalawang buhay namin ng anak kong sinalba niya. Dahan-dahang lumapit si Jesus sa akin at tinawakan niya ang mga kamay ko na siyang kinasinghap ko. Tinitigan niya ako kaya napang-abot ang mga mata namin. Baka sa labis na sinseridad at concern sa kanyang muka. Sobrang masaya ako na tulungan kita, Amanda. And I am always willing to help you. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi kita pababayaan. Kayo na magiging baby mo. Kung pwede nga lang na huwag ka nang umalis. I'm gonna miss you real hard. Salaysay ni Zeus habang seryosong nakahawak pa rin sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ayaw ko namang maging asyumera dahil kahit ilang buwan pa lang kaming magkasama ay masasabi kong malalim ng pagkakaibigan namin. At alam ko namang hanggang sa pagkakaibigan lang ang tingin niya sa akin. Kagaya na pagtingin ko sa kanya, kaya hindi ko ito bibigyan ng anumang mali siya. Emosyonal akong ngumitit kinuha ang mga kamay ko para pasimpleng kurutin ang kanyang pisngi na parang bata. Mamiss ko rin kayo ni Manang Teofil ah. Kaso kailangan ko rin magpakalayo-layo ng gayon si Damo ng may-ari ng lupa sa bayan. Mahirapan ako magsimula ng bagong buhay dito dahil para akong kriminal na kailangan magtago. At saka makakasama ko naman ang tunay kong nanay doon. Kailangan din namin punuin ang mga panahon na hindi kami magkasama. Mahabang paliwanag ko, tumango si Jesus. Nauunawaan ko, Amanda. And I wish you all the best. Usal niya at bumalik sa pwestong inuupuan niya kanina. Sa tingin mo ba, kaya ko kayang manirahan doon? Hindi ba't Ingles ang salita sa Amerika? Matapat na tanong ko na ikinangisi niya. Alam niya kasing hirap ako sa pag-intindi at pagsasalita ng Ingles. Matututunan naman ang lahat, isa pa, hindi ka naman pababayaan ng mami mo. Aniya, sabay lagok ng hawak na beer. Tipid akong ngumiti. Sa bagay, may punto siya. Hindi naman siguro hahayaan ni Miss Anita na magmukha akong mangmang doon. Mami, napailing na sabi ko dahil hirap akong banggitin ang salitang yon. Na para bang isang dukat mangmang na kagaya ko'y walang karapatan na sambitin ng salitang kagaya nito. Hindi ako sanay at mukhang malabong masanay kaya hanggang ngayon ay Miss Anita pa rin ang nakatatak sa isip ko dahil mas formal pakinggan. Masanay ka na dapat na tawagin siyang mami dahil yun ang realidad, Amanda. O hindi kaya tawagin mo na lang siyang mama kung doon ka mas komportable. Mariing payo niya sabay lagok ng hawak niyang beer. Marahan na lang akong tumango. Susubukan ko. Sagot ko na lang bago inumin ng paunti-unti ang basong may lamang gatas na tinimpla ko. Namagitan ng saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Zeus. Babalik ka pa kaya dito? Muling tanong niya habang nakatingin ng mga mata sa mga bituin sa kalangitan. Hindi ko pa alam. Hindi ko rin masasagot yan sa ngayon, Zeus. Pero sana maging maayos ang buhay namin ni Baby Don. Simpleng sagot ko. May bala ka bang ipakilala kay Damo ng bata? Sunod na tanong niya na kinailing ko. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, sa tingin mo ba karapat-dapat pa siyang makilala na anak ko? Papangarapin ko ang huwag nang magkrus ang landas namin kahit kailan. Kinasusuklaman ko siya, Zeus. Mariing tugon ko na saglit niyang kinatahimik. Ako, Amanda, pwede bang ako na lang magiging daddy ng baby mo? Ako naman ngayon ang natamimis sa tanong niya. Ha? Kunot noong usal ko. Seryoso ba siya? Aakuin niyang baby ko?
Nakakagulat masyado kasi kailanman hindi ko iniisip na maghanap na lalaking magiging ama ng anak ko. Alam ko naman sa sarili ko na kayang-kaya kong alagaan at palakihin ang anak ko nang mag-isa, lalo ngayong may ina kong masasandalan. I'm just kidding, pero pwede namang seryosohin. Nakangising dagdag niya kahit hindi pa man ako nakakasagot. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Bihira na lang kasi siyang magbiro ngayon. Kaya tingin ko tuloy sa biro niya seryosohan na. Natawa na lang din ako. Kung ano-ano pang napagkwentuhan namin ni Zeus hanggang sa kapwa kami dinalaw nang atok at kanya-kanya nang pumasok sa aming silid pagkatapos. Mabilis lumipas ang maraming araw. Gaya ng pangako ni Miss Anita, ay ilang beses niya nga akong dinalaw dito sa Bulacan at lagi siyang may dalang pasalubong. Ayon naman kay Zeus ay gumagawa siya ng paraan na makipagkita kay Amelia. Kaso wala pa raw panahon ng kakambal ko dahil nasa ospital daw ang babaeng tinuturing nitong ina dahil may malalang karamdaman. Nagpaabot na ako ng tulong pinansyal sa kakambal mo anak at bahala na si Zeus ang magbigay. Ayaw ko muna siyang biglain sa pakipagkita sa akin dahil may pinagdadaanan pa. Kaya sa ngayon gusto kong maghanda ka na dahil anytime soon ay maayos na lahat ng papeles mo't nang maihatid na kita ng Amerika. Salaysay ni Miss Anita. Kasalukuyan kaming nasa sala ngayon at nag-uusap habang kinakain ang dala-dala niyang desserts. Po, ihahatid? Hindi po ba kayo mananatili doon? Naguguluhang tanong ko. Of course, I'll stay with you there. Pero kailangan ko munang bumalik dito para makausap ang kakambal mo at nang madala ko naman siya doon. Dapat maging buo na tayo anak at magkasama sa bagong buhay natin. Paliwanag ni Miss Anita na ikinatango ko. Naintindihan ko po. Sana nga po maging maayos ng lahat kay Amelia. Gusto ko na po siyang makilala at makasama. Madamdaming sambit ko. Lumapit naman si Miss Anita at buong puso akong niyakap. Huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko para maging buo tayo. Pangako anak, mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Tugon niya. Marahan akong tumango at yumakap sa kanya pabalik. And please, tawagin mo naman akong nanay o mama kung ayaw mo sa mami. I am longing for it for a long time. Pahabol na pakiusap niya, kaya kahit nahihiyay sinunod ko na lang ang kahilingan niya. Opo mama, salamat po sa lahat-lahat. Buong pusong turan ko na kinatuwa niya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang araw at dumating na nga ang araw kung kailan kami aalis patungong Amerika. Ikaw na munang bahala kay Kendra at Nanay Seleng, pati na rin kay Manang Teofila. Salamat sa lahat, Zeus. Sambit ko sa luha ang mga mata habang nagpapaalam kay Zeus. Nasa labas na kami ng airport ni Mama Anita. Bukas din ang kalungkutan sa mga mata ni Zeus, kaya hindi ko napigilan ang sariling yakapin siya na mahigpit. Ako nang bahala sa kanila, Amanda. Ako nang bahala sa kanila, Amanda. Pangako dadalawin kita doon. Susunod marahil ako kung namimiss kita ng sobra. Mag-iingat kayo. Mahal na mahal kita. Natigilan ako sa huling sinabi niya kaya kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya sa mga mata. At bago pa ako makapagtanong ay narinig na namin ni Mama ang announcement para sa aming flight kaya nagmadali kaming pumila. Na lang bahala ko na lang ang sinabi ni Zeus dahil maaring mahal niya nga ako bilang isang kaibigan o baka kapatid pa nga at kapwa kami kumaway sa isa't isa para magpaalam ng tuluyan. Anong buhay kayang naghihintay ngayon kay Amanda ngayong makakasama na niyang kanyang tunay na ina? Ano kayang mangyayari sakaling magkaharap si Amanda at Amelia? Magkakasundo kaya sila? At sa pagbabalik kaya'y bagong Amanda na ang haharap sa kanila, lalo na sa lalaking kinasusuklaman niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.